Ang araw na ito, sana ang pinaka-espesyal na araw para sa akin at sa aking kasintahan dahil ito ang aming kasal. Ngunit ang araw na dapat puno ng kasiyahan ay nauwi lang sa lungkot. Noong Hunyo 8 taong kasalukuyan, eksaktong alas 8 ng umaga, ang nakatakdang oras ng aming kasal. Ngunit noong Hunyo 7 bandang alas 11 ng gabi, isa sa aming mga ninang na nagseserbisyo sa simbahan ay pumunta sa aming bahay upang ipaalam na ang oras ng aming kasal ay nireschedule mula alas 8 ng umaga papuntang alas 9:30 ng umaga. Dali-dali naming in-inform ang magkabilang panig ng pamilya at ang mga kasama sa aming entourage. Natuwa pa kami dahil hindi na kami kailangang magmadali. Kahapon, dumating kami sa simbahan mga alas 8:45 ng umaga. Nagbigay kami ng allowance para magkaroon ng sapat na oras na makapaghanda ng maayos. Ngunit ang nangyari ay sinalubong kami ng galit mula sa staff ng simbahan dahil 8 oras na raw kaming late. Sabi nila, hindi raw ordinaryo ang simbahan at walang pagkakataon para magpaliwanag kami. Sa bungad pa lang ng simbahan, nagsimula na ang misa. Hindi man lang kami hinintay na makarating sa altar at halos madulas pa ako sa pagmamadali kahit buntis ako at malapit ng mga anak. Grabe ang sakit sa puso, ang pagkadismaya at ang kahihiyan na naramdaman namin. Pagdating sa altar, nakatanggap pa kami ng sermon mula sa pari. Sinabihan pa ako na inakala nilang nanganak na ako, kaya hindi kami nakarating sa tamang oras. Sa kabila ng maraming negatibong feedback tungkol sa aming parokya, hindi ko pinansin ang mga iyon. Mas pinili ko na dito magpakasal dahil dito ako lumaki at proud ako sa aming parokya. Ngunit sila rin pala ang sisira sa pinakapartikular na sandali sa aking buhay. Nabastos ako ng husto, walang paggalang. Habang naglalakad pa ako patungong altar, nagsimula na sila. Makikita ninyo sa video na aking inattach kung gaano kaganda magpakasal dito sa lugar na ito. Ipinost ko ito hindi para magpasikat, kundi para mailabas ang aking nararamdamang lungkot at sakit. Sino nga ba ang matutuwa sa ganito, di ba? Paumanhin kung ma-offend kayo nito, pero mas grabe ang ginawa ninyo sa amin, sa totoo lang.